PhilHealth nirerespeto ang rekomendasyon ni Health Secretary Ted Herbosa na ipagpaliban muna ang taas ng kontribusyon sa kanilang mga miyembro. Pagtitiyak naman ng ahensya na habang wala pang desisyon dito, patuloy nilang palalakasin ang kanilang serbisyo. Si Luisa Erispe sa sentro ng Balita Live. Patuloy pang pinag-uusapan. Angelique, yan ang naging sagot ng PhilHealth hinggil sa umunoy posibleng premium hike o pagtaas ng kontribusyon ng kanilang mga miyembro. Matapos irekomenda ni Health Secretary Ted Herbosa na wag munang ituloy ang pagpataw ng 5% increase sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth, nagsagawa ng board meeting ang naturang Insurance Corporation kahapon kasama ang kalihim. Kung ano ang napag-usapan at naging talakayan, hindi ito inihayag ng PhilHealth. Pero sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Ray Balenya na umabot ng hanggang gabi ang naging pagpupulong. Kung magkakaroon na nga ba ng desisyon, sabi lang ni Balenya, sa ngayon, naghihintay pa sila kung may nabuo bang kasunduan. Nakikipag-ugnayan pa sa ating board secretariat sapagkat alam nyo po, napakahaba ng board meeting, I understand, ginabi po sila dyan. So tayo po yung nag-aantabay pa ng mga agreements dun sa nasabi pong pagpupulong. At pagdating naman po sa recommendation po ni Secretary of Health, Sec. Ted Herbosa, sinabi naman ni Balenya, ginagalang ng PhilHealth ang naging rekomendasyon sa kanila ni Herbosa. Pero sa ngayon, ang inaantabayanan nila ay magiging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanila. Kamakailan din kasi, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan nito ang rekomendasyon ni Herbosa na wag munang magtaas singil ng kontribusyon ang korporasyon. Tayo po'y lubos na iginagalang natin ang view at pananaw ng atin pong Secretary of Health tungkol po sa bagay na ito. At ito naman po ay pinag-aaralan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At tayo ay mag-aantabay sa magiging direktiba po nila ukol po sa issue na ito. Habang wala pa namang nabubuong desisyon sa ngayon, ibinida ng PhilHealth ang malaking mga pagbabago sa mga benepisyo na matatanggap ng kanilang mga miyembro at dependents. Sabi ni Balenya, noon pang nakaraang taon, nagpatupad na sila ng benefit enhancement kung saan dinamihan nila ang bilang ng mga sessions na maaaring i-avail ng mga miyembro na nagdadialysis. Mula 90, ginawa nila itong 156 sessions. Meron na rin silang mental health package na alok at nagkaroon na rin sila ng rationalization ng mga package para naman sa mga sakit na stroke, high-risk pneumonia at colorectal cancer. Pinagbubuti rin nila ang kanilang konsulta package kung saan kahit outpatient, posibleng wala nang bayaran sa ospital basta konsulta accredited. Tinatayang nasa mahigit 2,500 na health facilities na ang na-accredit nila na magkaroon ng konsulta package at target nila ngayong taon, pati ang mga pribadong ospital ay magkaroon nito para maging abot kamay ng mga Pilipino ang pagpapacheck up at pagpapagamot sa mga healthcare facilities. Target natin yung lahat ng mga Pilipino ay maka-avail po nito. Talagang dapat magparami pa ho tayo, nananawagan tayo sa mga qualified na mga providers na magpa-accredit. Angelique, sa ngayon, bagamat wala pang ngang napagkakasunduan dito nga sa posibleng pagtataas ng kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth, ay tiniyak naman ng korporasyon na patuloy silang magbibigay ng mga benepisyo at patataasin nila ang mga benepisyong kanilang ibibigay sa kanilang mga miyembro dahil hinahabol nga nila na makapagbigay ng benepisyo na mataas kasabay nga ng epekto ng inflation. Angelique. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.